kung bakit siya nakapirma. May mga ganun po eh. Meron pong mga grupo na gustong buwagin. At kuminsan ako nga po sumasakit na ulo ko. Ibig na akong paghinaan ng loob. Gusto ko nang mag-resign. At ibigay ko naman. Sino po ba ang napupusuan yung pwedeng kwan sa kanila? Tumayo bilang Pangulo. Meron po ba kayong napupusuan na tumayo bilang Pangulo na hahalili sa akin? Kasi tignan nyo mga kasama, hindi naman sa history ng Panria, ilang Pangulo na po ba ang nagdaan dito sa Panria? Yan. Unang-una ang namuno rito at ang nagtatag ng Panria, hindi pa nakarehistro noon, interim pa lang po, si Ramoso. Si Ramoso po ang nangutang Pangulo. Tayo po ba ay nakatanggap ng biyaya kay Ramoso? Pangalawa po ay si Mr. Camus ang naging Pangulo. Oscar. Pangatlo po si Mr. Remando. Meron din po ba tayong nakuhang biyaya? Pang-apat po si Mimita. Lalong wala. Pang-lima po ako na tumayong Pangulo ng Panria. Pang-lima po ako. Ako po ang kahuli-hulihan dahil nakita ko na ang ginagawa, lalo na ng Mimita Group, nakakuha sila ng 5 milyon, inuna pang bayaran ng abogado kaysa sa atin. Kaya dun po, at nung tanungin ko siya ay nililihim daw niya, hindi raw totoo, wala pang natatanggap. Pero naikumpirma naman pong may natanggap siya. Ngayon, sa akin pong pamumuno, una, nakapagbigay ng 5,000, 4,000, 20,000. At ngayon, panibagong 20,000. 4 na beses na, pang-4 na beses na, mga kasama. Yun po ang may pagmamalaki ko na ako ginawa ko lahat para dito sa lahat ng mga membro at ipagkaloob kung ano nararapat na pera nila. Ngunit ngayon marami pong mga demand, dapat ganito ang makuha natin, ganito ang makuha, hindi dapat. Darating po tayo dyan. Dahil gagawin po ang libro ng Panria ng isang certified independent public accountant at dadaan pa rin po sa isang independent auditing firm. At sila po ang gagawa ng report na talagang hindi naman po nila tataya yung lisensya nila kung may anomalya yung kwan na ikukuha nila. Mga license po yan, mga auditing firm at mga consultant firm, CPA firm. Meron na po kaming kinausap dyan at sa 26 nga po ng Hunyo, doon sa mga nagtatanong nung mga libro at mga accounting report, sasagutin po namin lahat yun. Kaya in-schedule namin ng June 26. Yun po. Sige, si Mr. Bakiran daw po, ang dating inspector natin, ay gusto ring magsalita. Yung pinagpirma ka. Mga kapatid, huwag nyo kong gagayain na pinilit nilang pinagpirma. Walang katuturan yung pinapirma nila sa akin. At hindi ko alam kung ano yung pinapirma. Sabi nila, iapuran nilang yung kasunod na ibigay. Yung pala'y pangbayak, da kayo Ilocano. Pangantala. So nga, da kayo nga kadwa nga nakapirma, pasensya kayo. Kastitibyak, nakadugayang rebelde.
At laki ni unasan, yung kata ni unasan, lumalay, nga rebelde. Dagalayan, kay baga, kagayam. Kayo na rin po sa sarili niyo ang nakakaalam na dito tayo lahat nakikinabang. Marami tayong dumaan. Dito lang po tayo nakakakuha ng ating mga dapat makuha. Salamat po. Kung sino man po may katanungan, magtanong na po habang nandito pa kayo. Oo. Halika dito. Lahat po, bibigyan ho namin ng kung ano man pong mga katanungan, bibigyan ho namin ng kasagutan. Nung pong last week, nagpunta kami sa Kalasyaw. Nagpirma kami ng di pagsang-ayon. Ngayon, bakit pala sila ng kopyang member ako ng 98? Ni wala man akong kinaraman dyan. Kanya nga, pinirma ka, pinirma ka. Ipinirma nila ako na wala akong nalalaman. Kaya ang dapat natin gawin, yung mga pinirma dyan na hindi naman kayo sa ngayon, magkanta naman tayo kay Juan sa mga yan. Ayun po ang dapat natin gawin. Pagtataka, wala akong kinalaman. Nagkakakuha yung pangalan ko dyan. Ano po ang pangalan ninyo? Rodolfo Manicdo. Si Rodolfo Manicdo ay nagsasabi na bakit nandito yung pangalan niya, wala naman siyang pinirmahan. Pakihanap nga po yung records na pinirmahan ni Mr. Manicdo kung bakit nasama yung kanyang pangalan. Dahil sinasabi niya, wala raw po siyang pinirmahan. At tama po, yun po ang hinahanap namin ngayon na hindi naman ako nakapirma. Bakit nandyan? Kailangan po magsampa siya ng reklamo sa tao na mga nagpapapirma na yan. Yun po ang gusto naming mangyari. Para nun naman, hindi naman pala siya ang nagpirma laban sa amin, ginagamit nila laban sa amin. Yun po. Yun nga pong patay nakakapirma Wala sa demand letter. Press. At ganun din po, merong kaming napagmitingan kahapon. Bukod po sa June 26, magkakaroon po tayo ng special meeting. Special meeting na kung saan tatalakayin po natin kung dapat bang tanggalin na membro ng ating asosasyon ang mga taong namumuno para buwagin ang ating asosasyon. Kasi may bagong asosasyon na naman na si Pinea daw, buwag na raw po ang Panrea. Kaya ina-announce ko po sa pagkakataong ito na magkakaroon po tayo ng special meeting sa June 30 sa Fairview, kung saan yun po ang ating principal address. At doon po tatalakayin natin kung dapat bang i-expel o tanggalin bilang membro itong mga tao na namumuno para buwagin ang ating asosasyon. Kaya dyan din po inihingi namin ang inyong attendance sa araw na yon. At kung hindi po kayo makakarating, huwag ko nang i-announce kung bakit. Malalaman na lang nyo. Meron din naman mga dahilan kung bakit hindi kayo makakarating. Meron po tayong tinatawag na proxy na pwedeng mag-proxy sa inyo. Ganun po. Pero, yun nga po, kung maaari, sa June 30, i-announce ko po, may special meeting tayo at tatalakayin natin kung para nung nga tahimik na ito, para dapat bang tanggalin na bilang membro ang mga taong nanggugulo sa atin. Okay, sige, si Mr. Angeles. Alinsunod po ba sa bylaws ng ating samahan, Panrea, yung po bang mga breakaway groups ay mananatiling membro pa?
are they become legitimate or legitimate members? Andito po ang abogada ng ating asosasyon. Siya po ang pasasagutin ko dito sa katanungan ito. Si Attorney Didi Alfonso. Good morning ho. Magandang umaga sa inyong lahat. Doon po sa mga katanungan nyo hinggil sa bagay na yan at doon din po para din po doon sa ilang mga miyembro na naging biktima ng panluloko ng mga ibang miyembro na merong interes para sa kanilang sariling kapakanan. Kasi po, nakarating na sa kaalaman ng pamunuan ng Panrea na bukod po dito sa ating isang miyembro dito na nagrereklamo na dinadaya o pineki yung kanyang pirma, marami pong kagaya niya. At bukod po sa kanya, bukod po sa ganyang sitwasyon, may mga pangyayari din po na may mga ilang miyembro tayo na hinihinga ng pera, ng salapi, kuminsan isda, bigas, at kung ano-ano gamit ng pangalan ng ating asosasyon. So para po matugunan itong ganitong sitwasyon, para din po mapapanagot kung sino man po yung mga taong responsable sa mga ganitong bagay. At the same time po kasi meron na tayong natanggap na formal na reklamo galing sa ilang mga miyembro natin na nagsasabi nga na sila daw po ay dinaya, pinagsamantalahan, dinaya yung kanilang pirma o kaya nilinlang sa pagpapapirma sa kanila. So sa June 30 po, magkakaroon po tayo ng formal na hearing. Administrative hearing po ang tawag dito. Pwede po kayong lahat makilahok doon kung nanaisin ninyo. Pwede po kayong magpunta doon para po ipresenta at talakayin doon yung mga ebidensya na nakalap natin, nakuha natin laban dito sa mga tao na to, mga magdedesisyon. Kasi ito po ay karapatan nyo na napapaloob sa ating bylaws o sa konstitusyon ng ating asosasyon. Kasi karapatan nyo na makilahok at magdesisyon. Hindi lang po nyo karapatan nyo, kundi obligasyon nyo bilang miyembro ng asosasyon na kayo din po ay makisali, makilahok at magdesisyon sa ganitong mga usapin. Kung sakali naman po na kayo ay hindi po pwedeng pumunta para sa June 30, dahil sa mga inyong mga personal na kadahilanan, po pwede po kayo na magbigay ng proxy. Meron pong papipirmahan sa inyo, kung nanaisin po nyo, po pwede kayo na po ang humingi ng balota na yon, proxy ballot po ang tawag doon, na nagbibigay ng karapatan sa ating sekretarya ng asosasyon, na si Ginoong Pedro Barrientos, para irepresenta kayo doon sa pagpupulong na yon sa June 30, at the same time para kung sakali magkaroon ng pagbubutuhan, kung ano yung inaakala sa kanyang judgment na legal at nararapat na dahilan na paraan, siya yung gumawa, mag-execute para sa inyong kapakanan o for your behalf. Bukod po doon, nauna na pong nai-announce sa inyo ni President Alfonso na magkakaroon din po tayo ng pagpupulong sa June 26. Isa naman po sa mga kadahilanan ng pagpupulong na yon, kung hindi pa po nakaabot sa inyong kaalaman, kasi ito pong tinatawag yung breakaway groups, ay ginagamit yung asosasyon at kung ano man yung mga tala, dokumento na nakukuha nila galing sa asosasyon nyo o para kamkamin, yung kung ano man yung dapat na para sa inyo. Sa katunayan yan, meron silang ginawang isang asosasyon, yung tinatawag na Consolidated Pantranco Employees, etc. Yung pong sinasabing asosasyon na yon, sinasabi po, hindi na daw po kayo ang may-ari noong mga nauna ng nakuha ng Panrea na ari-arian. Hindi na daw po para sa inyo yon, para na daw po yun sa Sipinea. Ang gamit po nila doon ay yung mga dokumentong nauna na nilang nakuha galing sa ating asosasyon. Dokumento, itong mga tao na to, na manggagaling sa asosasyon. Gusto pa po ba ninyo? Kasi humihingi na naman po sila, kumukuha na naman po sila ng dokumento galing sa ating asosasyon. At sa amin pong palagay, ito na naman mga dokumentong kukunin nila na ito ay gagamitin na naman nila laban sa ating asosasyon. Kaya kayo po magdesisyon, gusto pa po ba ninyo na bigyan sila ng dokumento? Kung hindi nyo na po nais na gusto pa silang bigyan ng dokumento,
meron din po tayong pipirmahan ng dokumento dito na kayo nagsasabing wag na silang bigyan ng dokumento. Para po sa inyong kaalaman, hanggang pong kagabi, hanggang huling minuto, ay may mga tumatawag at nagte-text kay President Alfonso na nananakot at humihiling na wag daw ituloy yung pagbibigay sa inyo ng pera ngayon. Hinaharang po. Katunayan po niyan, pumunta din po sila sa bangko, sa BPI. Sa San Jose po, pwede nyo pong i-check yan sa BPI, na hinaharang po, wag daw pong ilabas yung pera na ibibigay sa inyo ngayong araw na to. At gamit-gamit na naman po nila yung bagong asosasyon na itinatag nila, yung si PINEA. Ayon po sa kanila, hindi na daw po kayo, hindi na daw po tayo. Panrea ang may karapatan sa pera na yon, kung hindi sila na daw po. At may mga bagong dokumento po sila na pinipresenta. So hanggang kagabi po, hanggang madaling araw po, nananakot sila, nakakatanggap tayo ng mga pananakot para lang po huwag ituloy ang distribution ngayong araw na ito. Kaya kung siguro kayo magtataka bakit may mga pulis kayong nakikita dyan, yan po para sa security purposes natin dahil nga po may mga threat tayo na natatanggap. So, kayo po bilang miyembro ang magdedesisyon kung gusto pa po ba ninyo na bigyan sila ng access sa ating mga dokumento. Gusto pa po ba ninyong ipaalam sa kanila kung ano yung mga properties na nakapangalan, kung ano meron pa yung ating asosasyon? At kung sino yung dapat na mga tao na dapat nilang pakitunguhan para doon sa mga nauukol na property na yun. Kayo po ang magdedesisyon kasi po, kayo po ang may-ari. Kayo po ang may-ari na at kayo po ang may karapatan dito sa ating asosasyon bilang miyembro. Sa kung ano man po yung meron ang ating asosasyon, sa inyo po iyon. Hindi po yung kay President Alfonso o kung sino man po yung mga kumukompose ng ating Board of Trustees. Ibinibigay din po sa inyo. Kaya po ibinibigay sa inyo yon. So kung ano man po yung desisyon nyo, kung sakaling hindi nyo na po gusto silang bigyan ng access sa ating mga libro, meron po tayo dyan mga dokumento na kayo kung halimbawa makalimutan po sa inyong ipapirma o bigyan kayo, kung pwede po kayo later, o kaya ngayon pa lang, pwede po kayo mag-request na para pirmahan nyo yun. Isang pirasong papel lang naman po yun at madali pong basahin kung ano man po ang nilalaman nun. Para po malagdaan ninyo at doon, iyon ang gamitin nyo bilang inyong desisyon. Yun lang po. Thank you po. Maliwanag naman po siguro yung mga napakinggan po natin mula sa ating Pangulo na si Mr. Romy Alfonso at ang ating abogada na tumutulong po sa atin. Kaya inuulit ko po yung mga nakapirma po sa mga bagong dating, lalo na yung pong mga nakapirma sa tatlong grupo, dito lang po kayo para masikaso po kayo dito sa mesa. Yung mga hindi nakapirma, steady lang po dito at tinihintay lang po natin yung biyaya. Yung mga hindi pa po nakapagpalista, yung mga bagong dating, asan na yung si sir? Pumunta lang po dito sa harap. Yung mga hindi pa po nakapagtala ng kanyang pangalan para sa distribution natin, inuulit po namin, mayroon po mga naglilista dito ng pangalan. Para hindi na tayo pipila. Tulad nung una na hirap tayo, nagsisiksikan. Antayin na lang po natin na may tawag yung mga pangalan po natin para kunin po ninyo dito sa loob yung pera nyo. Sa mga bagong dating, ulitin ko po na PEA. Sa PEA lang siya. Ang bigayan po ng PEA sa Pangasinan, Pangasinan. Madali pong hanapin siya doon. Dahil kagawad po siya doon sa poblasyon. Sa Miyerkules, June 20 sa Santo Tomas, sa mga taga Pangasinan o Tarlac.
PIA sa Lunes at Martes sa Bataan. Antabayanan po natin ang announcement kung saan sa Bataan kasi malawak din ang Bataan. Kung saan doon. O kaya naman siguro may mga cellphone naman kayo sa mga opisyal ng PIA. Pakitanong na lang po sa kanila kung saan sa Bataan. Kasi maging kami man, dito sa Panrea, hindi namin alam kung saan sa Bataan. Mabuti pa sa Pangasinan at na-relay sa amin na doon po kay Mr. Lino Lial sa Santo Tomas. Kita-kita tayo ulit doon sa Biyerkules. Sel, Nool, Nool, Eucrasio, Resca Amando, Orduña Angel, Ordorio Junior, Pastor Susimo, Alma Bayani, Petral Samuel, Pedro Ismael, Roberto, Rueda Cecinando, Rivera Benjamin, Roman Demetrio, Rosales Bernabe, Rueda Crisanto, Rueda Reynaldo, Samot Eduardo, Santiago Leandro, Santos Danilo, Santos Eduardo, Santos Eli, Tabag Alberto, Tabion Danilo, Abil Wilfredo, Parungganan Carlos, Tolentino Bartolome, Toralba Vic, Tumamaw Tito, walang Tito Sumamaw. Katulad po nito, pakinggan po ninyo yung pangyayari doon sa isang driver natin from Rojas. Wala naman tayong driver na Tito Tumamaw. Kasi dalawa yata ito. Tumamaw. Walang... O yung one mamaw yun. Andito ko, dito patay na yan, nakapirma pa rin ito. Yan. Mga patay po, pinapipirma o pinipirmahan. Animal na yan. Kasi ba nandito ang mga animal yan, patay na pinubuhay. Ito pa, Hill. Hill Tumamaw Senior. Tumbali, Panpilo, Baldos, Lorenzo, Dila, Alejandro, Bisaya, Domingo. Yan po ang 98 na mga napapirma po sa kabilang panig. Kung sa Pantrangco nung araw, anong tawag doon sa 92? Sa Pantrangco nung araw, mayroon po tayong tinatawag na 92 Infantry Battalion. Talo sa tatlong grupo po ito. Kaya muling paalala po sa mga natawag na pangalan na pumila po kayo dito sa bandang kanan. Paharap dito, bandang kanan, para mapapirma po kayo dito sa imbitasyon para sa meeting natin sa June 26 sa main office ng Panrea sa Fairview. Ano ba ito? May mga 98 na yung mga napapirma ito kasi bukod sa mga leaders nila, yung mga membro ito na mga niloko nila. Yes, sir. O kaya naman, yung mga talagang walang malay na napapirma. Napapirma ka din. Anong pangalan? Makaranas. Ang gawin ninyo,
Pinapipirma, hindi ako pumirma. Dahil alam ko nga yung mangyayari, dahil meron muna.